Okay guys, so ito yung mga gamitin nating materials. Itong materials na to ay nandito lang to sa aking shop. Ayan, depende kung anong gusto yung gamitin. So yung demo natin ay yung gagamitin natin ganito lang kalaki. Ang size nito ay 6x8. Ayan, so meron akong brown or black, brownie. At mayroon tayong white na frame. Okay, so dalawa yung gagamitin natin na sample. Ayan, so ito yung materials natin. Pagdating naman sa photo paper, marami kayo pwedeng pagpilian. So meron tayo ditong RC satin photo paper. A4 size siya. 260 GSM. Pero manipis lang to guys. Pag RC satin kasi manipis lang. Hindi siya tulad ng ibang photo paper tulad nito. A4 size din. 200 GSM, no backprint photo paper. Yan. Meron din tayong kwap din naman, photo paper na A4 size 180 GSM. So depende na din sa inyo kung ano yung gusto niyo gamitin. So marami naman diyan na pwedeng gamitin na photo paper. Okay? So kung ano yung meron diyan sa inyo sa shop nyo, yun na lang muna gamitin nyo. Tapos pag meron kayong client na kung ano yung gusto nilang photo paper, yun na lang din ang bilhin nyo. O kaya mag-stock na lang din kayo ng mga materyales para in case man na merong bumili, meron kayong magagamit kaagad. So tulad nito yung frame, 8x6, 6x8. So meron din tong A4 size, so depende, or A3 size kung meron kang printer na A3. Okay, so gagawin natin dito, magpiprint muna tayo ng ating sample na photo. Okay, so gamit yung Canva. So sa Canva ako gumawa ng ating pang-sample natin para lalagyan natin dito sa ating frame. Okay, so magpiprint muna tayo. Ito yung mga template na ginawa ko sa Canva. Okay, so madali lang gumawa ng template sa Canva na ganito. Ayan, so meron tayo ditong 4 na sample. Pero yung iba-iba din naman yung design niyan tulad nitong unang design natin. Yung playlist niya, pwede nyo palitan ng kanta, kung sino kumanta. Pwede nyo palitan ng kulay. Ayan. Tulad dito sa baba, magkaiba naman yan. Ayan o. Ayan. So, sample lang din naman to itong ginawa ko, itong template natin, inspired by Insta, na pwede natin ilagay sa ating photo frame. Okay? So, gagawa tayo lang muna ng sample para sa mga gusto magkaroon ng idea o sa mga nagtatanong dyan kung paano nga ba gumawa ng ating design para sa ating photo frame. So click mo lang yung elements. Kailangan kung wala ka pang Canva account, create ka na lang Canva. Click mo lang yung ating link dyan sa description or sa comment section. Click mo lang yan, gawa ka ng account dahil kahit free account sa Canva, makakagawa ka ng design. So meron nga lang mga elements dyan na pro. Okay? So pag merong elements sa Pro, palitan mo ng free para magamit mo or ma-download mo. Pwede naman i-download yan, may watermark nga lang. Okay, so dito, set ka lang ng size. Pag nakaset ka na ng size, punta ka ng elements, click mo yung playlist. Okay? So playlist, yan, click mo lang yan, search mo lang yan. So madami yan, click mo lang yung see all. So ang dami na yan guys, oh. Yan. So, pero ito, mga pro yan, may bayad yan. Ibig sabihin, may bayad yung ganyan. So, hahanap ka ng free dyan. Okay, so makakahanap ka din naman ng free dyan. O kaya, create ka na lang din ng design ng tulad yan. Ayan o. So, ikaw na bahala, maghanap or experiment mo na lang yung mga elements dyan dahil magagamit mo naman yan. Okay, so iba talaga dyan, may pro, yung iba may bayad, yung iba may free. Okay, ayan o. So, bahala ka na mag-experiment kung anong design yung gagawin mo. So, ito muna tayo sa ating sample. Pagkatapos mong i-layout, click mo lang yung share, click mo yung download. Okay, so set mo siya ng PNG kung gusto mo, JPEG kung gusto mo, sa ating PNG lang. Click natin yung download. Pagka-download mo guys ang ating ginawang design or yung ginawa mo design, i-open mo lang yung folder natin. So, ito yung lalabas dyan. Okay? So, gagawa lang tayo ng dalawa para sa ating sample na photo frame inspired by Insta.
Pagkatapos mo siya i-open guys, pwede kayo mag-open ng MS Word or Photoshop kung ano yung ginagamit nyo pa nagpiprint kayo. Okay? So gagamitin natin ay MS Word. So gagawin mo dyan, set mo lang siya ng A4 size kasi yung photo paper natin A4 size. So insert lang natin yung picture na gagamitin natin. Ayan, ilagay lang natin yan. Tapos, yung position, click mo lang yung position, i-click mo lang yung bandang taas para ma-drag and drop mo siya kung saan mo siya pwedeng, or kung saan position mo siya ilalagay. Tanggalin natin yung grid lines. Ayan. So, i-click mo lang ulit yan, format. So, dito, naka-height na yan or naka-size na yan, 8x6 or 6x8. Kung hindi pa siya naka-size, ang gawin mo dyan, right-click mo lang, punta ka ng size in position, uncheck mo lang to tapos iset mo yung size na gusto mo. So dito magiging white kasi yan eh. So gagawin natin yan, lalagyan natin siya ng line para meron tayong guide pag kinahit natin siya. So click mo lang yan, punta tayo ng picture border, pili tayo ng isang or kulay na kung gusto mo, kung alin yung prefer mo na kulay. So dito tayo sa ating medyo gray or dark. Yan. So makikita niyo naman yan. May line siya, di ba? Yung gilid. So yun magiging base pag kinat natin. So dito, pag naset na natin yan, so dalawa. Kuha pa ako ng isa kasi dalawang sample yung gagamitin natin. So mag-insert pa ako ng isa. Pipili tayo ng isa dyan. Kung ano yung gusto natin. Ayan. Pwede naman siguro yung green na lang, no? Para itong isa. Doon na lang siguro tayo sa, sa nauna. Ayan. So dito, click mo lang ulit sa taas para ma-size mo siya or ma-drag and drop mo kung saan mo siya gustong ilagay. So dito, lagyan mo ulit siya ng border or line, yung guide natin pag kinat natin. Okay? So itaas mo na lang siya para may allowance yun sa baba. Dito kasi ang purpose niyan, pag sa A4 size, ito kasi sa baba, pwede mo pa magamit yan. Pwede mo pa ma-print yan kahit sa 1x1, pwede mo pa ma-print yan, di ba? Para hindi sayang yung photo paper mo, itabi mo lang pag kinat mo. So mamaya itatabi natin yan. So dito, pag na-set up na natin yan, Ctrl P mo lang, punta ka ng printer properties, iset mo siya ng photo paper glossy, yung quality, gawin mong high. So, yan na. Okay, sabay, print. Click mo lang yung print. Ito yung sample natin na isa. Nakat ko na siya. Ayan, yun yung magiging itsura niya. So, dito meron pa tayong isa. So, ang ginawa ko dyan, yung kanina, yung sabi ko kanina, lagyan natin siya ng line. Yan yung magiging guide natin pag kinat natin. Kasi pag di mo nilagyan ng guide yan, hindi mo siya masisenter. Okay, so kakat na natin siya. Kahit anong pang-cut, depende sa gamit mo, kung ano man nandyan sa shop mo, pwede na yan. So ito yung sinasabi ko doon na pag sobra, pwede mo pa magamit sa 1x1 or 2x2. So, cut lang natin. Okay, meron na tayong dalawa na sample. So next natin gagawin, nilalagay natin siya sa frame. So unahin natin yung white. Yung white yung ating frame na may gray. So lalagay na natin yan. Tanggalin lang natin yung ating frame na nasa likod. Kahit anong frame na available dyan sa inyo, pwede na yan. Okay, so saktong-sakto yan, 6x8, depende sa size.
Yung presyo na ito, depende na sa computation nyo kasi depende sa frame na bibilhin nyo. At yung photo paper na gagamitin nyo. Sa akin kasi ang ginamit ko ay ito lang. Ito. So, bawat print ko dyan na A4 size, 40 pesos, pwede na. Plus yung sa frame, i-add mo na lang kung magkano. Basta depende dito. Okay? Yan. So, ito yung ating unang frame. So, center lang natin. Hindi kasi sa naka-center. Yan. Para maganda tignan. Okay, so ilalapit ko lang para makita nyo. Ayan, no? Diba? Saktong-sakto. Ayan. Ayan, no? Meron ka ng frame. Sa akin kasi, sinagad ko na lang. Ayan, no? Pwede naman natin siya iurong. Yung iba kasi, merong allowance dito na kulay white. Yung gilid-gilid. Ayan. So, depende na lang yan sa inyo. Okay, so ulitin natin. Baliktad. Dapat na ganyan. Yun. Diba? Yun, o. Meron na tayong white. So, next natin yung isa pa. Dalawa. Yan. Kita ba? Okay, kita naman. So, next natin yung isa. Nabenta to guys, hindi lang pang Valentine's. All season naman to eh. Pwede pang regalo or giveaway. Ayan o. So, lalapat mo na yan. Saktong-sakto lang yan. So, tatantyahin mo muna. Bago mo ilagay yung backing niya. Yun. Diba? Ayan o. Dalawa na. Oh. Ganda, 'di ba? Napakadali lang gawin. Ayan. Basta alam mo yung size ng frame. Pwede na pang regalo, pwede na pang pinta. So, kayo na bahala mag-price niyan. Ipa-place nyo kasi yung photo paper sa kayong frame. So, mag-add na lang kayo ng inyong tubo kung ano yung magkano. Okay? So, napakadali lang. Yan.